Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga kabayan, sa wakas umamin din itong si Senator Amy Marcos sa mga usapan sa social media na may ginagawang demolition job ang kampo ng Kamara para sa mga Duterte partikular kaya BP Inday Sara dahil si Inday umano ang pinakamalakas na kandidato sa darating na 2028 eleksyon. Dahil nga sa lakas ni Inday Sara Duterte, dahil sa lakas ng maaaring maging kandidato, no? Dapat daw agahan. Nagulat nga ako, sabi ko, di ba, dapat nagbabakbakan ng isang taon bago magkaroon ng eleksyon. Layo pa natin sa 2028. Sinabi ni Baga mga kaibigan, sa sobrang lakas kasi ni Vice President Inday Sara mga kaibigan, sa susunod na election 2028 mga kaibigan, maaga pa lang, sinisiraan na nila, di ba? Ganyan yung mga style ng mga makabayan black mga kaibigan eh. Senator mga kampon ni speaker mga kaibigan, makakampi niya yung mga yun eh. Na ikinagulat niya ang mga dumarating sa kanyang impormasyon kung saan ay isang grupo ng mga kano ang nagpapayo sa mga kalaban ni Inday na mas magandang umpisahan na nila ang paninira at demolition job sa mas malakas na kalaban kung saan ay ito nga ang nangyayari sa mga Duterte. Ang payo daw ng mga consultant na kano, una daw dapat simulan ng negative publicity, demolition job muna. So sisirain yung pinakamalakas na kandidato. Sa kabila nito, naniniwala si Senator Amy Marcos na hindi kilala na mga advisor ng mga kano ang mga Pilipino dahil iba ang ugali ng mga Pinoy kung saan ay sa halip na maniwala sila sa mga paninira at mga pang-aapi na ginagawa sa isang leading candidate ay lalong umaani ito ng suporta. Yes, I was saying nga na ang problema sa mga analysis ng kano, nasiraan yung leading candidate, ayaw ng Pilipino ng inaapi. Kasi tayo, nagagalit tayo, may FTJ factor, talagang babangon pag sobra na ang pag-aalipusta. Ayaw natin ng ganon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na bang umpisahan na nilang siraan itong si BP Inday at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte para makakuha sila ng suporta sa taong bayan? Para sa akin mga kaibigan, habang sinisira nila si Vice President Inday Sara mga kaibigan, mas lalong tumitindi yung tiwala ng mga tao sa kanila mga kaibigan. Kung sino man yung mga sumisira sa palang Duterte, ng mga Duterte mga kaibigan, sila yung mga nasisira talaga. Like Franz Castro. Diba yung mga yan? Mga kampon ni Franz Castro, sila Raul Manuel. Diba? Risa Hontiveros. Para sa darating na 2028 eleksyon. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dahil nga sa lakas ni Inday Sara Duterte, dahil sa lakas ng maaaring maging kandidato, no? Dapat daw agahan. Nagulat nga ako, sabi ko, di ba, dapat nagbabakbakan ng isang taon bago magkaroon ng eleksyon. Layo pa natin sa 2028. Ngunit, ang pagkaintindi ko, ang payo daw ng mga consultant na kano, una daw dapat simulan ng negative publicity, demolition job muna. So sisirain yung pinakamalakas na kandidato.
talaga naman, binabakbakan, palibasa malakas. Tapos yung second phase, magpapakilala, yung tinatawag nilang awareness. Tapos, may third phase pa, yun na yung kampanya na naintindihan natin, yung pagiging popular. So, bale 3 phases. So, kung yung kampanya nasa 6 months to 1 year, ito times 3. Kaya daw aga-aga. Marami akong naririnig na mga consultant na yun daw yung payo, mga haka-haka, kaya ako nabibigla. Ang problema sa mga ideyang ganyan, hindi yata nila kilala ang Pilipino. Ang Pilipino ayaw pumayag dyan sa mga nega-nega na yan, di ba? Pangit sa atin yan eh. Yes, I was saying nga na ang problema sa mga analysis ng Kano, nasiraan ng siraan yung leading candidate, ayaw ng Pilipino ng inaapi. Kasi tayo, nagagalit tayo, may FPJ factor, talagang babangon pag sobra na ang pag-aalipusta. Ayaw natin ng ganon. Ito po iisa-isahin po nating i-discuss yan. Pero mamaya po, meron akong gustong iparinig sa inyo na meron pong nakapagsabi na meron pong twist yan. May twist yan. Yung nakikita natin sa surface ay hindi pa yan ang kabuuang istorya. Hindi pa yan ang kabuuan ng galawan. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo at kayo ang humusga. May ibang kwento po yan bukod doon sa nakikita natin sa balita. Ipapaliwanag ko, kayong humusga kung sa tingin ninyo totoo yung narinig ko at isinabi sa atin ng ating informant. Wag po kayong manghihina. Tuloy lang po ang laban. Ganun lang po talaga ang mundo, no? Sabi nga, in the last days, ang kasamaan ay mamayagpag, no? So we expect that, but basta let's do our part. And the result, we give it to God. Let's just do our best. No? Huwag kayong panghinaan ng loob. Pwede pa yan. Basta, magsama-sama tayo. Basta, huwag tayong papabudol ulit. Marami raw natuwa at maraming naasar sa paglaya ni De Lima. O kayo nga, sige, gusto ko marinig at pati na rin yung mga manunood ng replay. Gusto kong marinig ang inyong side, ang inyong take sa paglaya ni De Lima. Kayo ba ay natuwa o naasar? Sige, pakilagay natin dyan. As para sa akin mga kaibigan, hindi ako natuwa. Hindi ako natuwa. Natuwa or naasar? O, eto na, ang reyna ng Sausaw. Isa si Senator Risa Ontiveros sa mga nagbunyi sa pagpayag ng korte na makapagpiyansa si Senator Laila De Lima. Sobrang laking vindication ito para kay Sen. Leila at para sa buong oposisyon. May napansin kayo? Senator, parang hindi ka nagbabasa. Wala ka bang papel? O, kaya lang, baka mayroong binabasa yan dito, no? Hindi lang natin alam. Pero totoo ba yan? Galing sa puso? Pero alam nyo, kung ito ay hindi talaga nagbabasa, tingnan nyo po, iba yung galing sa puso niya, yung sinasabi niya, di ba? Iba eh. Nasa puso niya kasi yung pagsawsaw. Tuwan-tuwa siya, ngiting-ngiti. Sige, Senator, palapag ka pa ng papel para ikaw na ang patakbuhin ng mga kaalyado mong dilaw sa susunod na presidential election. Talagang itong si Ontiveros, no? Si Sen. Leila na miyembro ng oposisyon na pinaka-sumalo ng pinakamalalakas na dagok mula sa Administrasyong Duterte. Si Sen. Leila na... Anong nagawa niya? Dumanggap ng akusasyon sa Administrasyong Duterte? Pero ba siya talagang nagawa? Lalim ng tatlong walang kakwenta-kwentang kaso. Wala bang kwentang kaso yung drugs? Matanong kita, Senator Grabe Ontiveros. naman makapagwala silang kwenta mga kaibigan.
kilo-kilong drugs yun mga kaibigan. Sabi nila wala raw kwenta. Oh my goodness. Matanong ko na rin si De Lima. Siya ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman. Kasi sabi niyo walang kakwenta-kwenta eh. Kayo po ba naniniwala na hindi nagdroga si De Lima? Nagtatanong lang. Ako hindi ko rin alam. Ba't hindi nyo ipa-drug test? At kailangang hintayin na isa-isang mag-recant yung mga di umanong saksi laban sa kanya. Yan ang pinagmamalaki niya na antayin pang isa-isa mag-recant yung mga saksi laban sa kanya. Ganito po yan. Paliwanag ko po sa inyo, ha? Mahirap po kasi maging witness. Mahirap. Sa katunayan, delikado ang buhay mo kapag ikaw ay witness. Ay intindihan? So, pagka naging witness ka, tapos nagpalit ng administrasyon at yung kasulukuyang administrasyon, hindi trinabaho ang safety mo sa pakanan ng pamilya mo at sa kapakanan ng iyong buhay, magre-recant ka talaga. Naiintindihan? It's not because hindi sila naniniwalang guilty si De Lima. It's because they are concerned about their safety. Imposible po, Sen Ontiveros, hindi mo alam yan. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Dati, siyempre, may protection sila ng administrasyon. Nagtrabaho yung DOJ before. Nagtrabaho yung SOJ. Nagtrabaho sila. Poprotektahan namin kayo basta sabihin nyo ang totoo. Ngayon, pag walang protection, kahit sa kanino, wag po tayong magsinungaling. Babawiin mo lahat yung sinabi mo eh. As long as sabihin nila, o sige, bawiin nyo yan, protected kayo. Kasi nagpalit ng administrasyon. Obvious ba? Pagkapalit ng administrasyon, naging iba ang kwento. Yan ang talagang nangyari dyan. Siyempre, may mga pamilya din yan. Oh. Sabi, kahit ako eh. Siyempre, di ba? Pag pamilya na iba na iusapan. I mean, kahit grade 2 naiintindihan yan, Ontiveros, ano ka ba naman? Ontiveros, biktima si De Lima ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto lamang daw manakot sa mga taong kakalaban sa kanya. Sabi pa biktima. So, hindi kayo naniniwalang meron talagang droga sa loob? Again, hindi sa akin ang pag-uusga. Ang tanong ko lang sa inyo, mga senador, anong paniwala ninyo? Talaga? You can honestly say, buo ang inyong loob, malinis ang inyong puso? Ontiveros, tama lang na hinayaan ng Marcos administration na makalaya na ang dating senadora dahil matagal na rin daw naging biktima ng kawalan ng hustisya si De Lima. Si Senator Bato de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, nire-respeto naman daw ang naging desisyon ng korte. Pero tanong niya, lumalabas raw ba na mahina ang kaso kay De Lima? Paano daw nangyari ito kung malakas naman ang kaso noong nakaraang administrasyon? Paano? Nag-atrasa ng mga ano eh. O bakit nag-atrasan? Yung pinaliwanag ko kanina. Hindi trinabaho ang safety nitong mga ito. Matatakot ka. Court decisions, as I always also observe, separation of powers. So, respetuhin natin kung anong decision ng korte. He is worthy to be bailed, to be granted bail. Talagang billable yung kaso niya. Dapat noon pa, binigay the bail yan, di ba? As I've said, I observe separation of powers. At dahil dating Bucor Chief din si Bato, natanong siya kung may natanggap siyang impormasyon kung totoong may kinalaman si De Lima sa kalakaran ng droga sa loob ng bilibid. I receive positive answers. At marami naman nagko-confirm din doon sa kanila. Baka ngayon kung tanungin ko ulit yun, baka magbaligtad din, mag-recant din. Mahirap pong makulong sa hindi mo ginawang kasalanan. But again, hindi ibig sabihin si De Lima naniniwala ako walang ginawang kasalanan.
I believe in the contrary. Ha? Doon ako sa kabilang side. Ibang paniwala ko dyan. Pinupunto ko lang pangkalahatan. May problema po talaga ang proseso ng ating hustisya sa bansang Pilipinas. Nakakaawa din yung iba. Yung iba, hindi si De Lima ha. Liwanagin ko po, yung iba, hindi si De Lima. Binanggit ko lang yan kasi nang sana maayos naman ang proseso ng bansang Pilipinas. Mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.